Good day mga ka-riders, sa video natin ngayon pag-usapan naman natin ang most awaited version ng Honda Beat 110. So ito yung pinaka-latest version na ilalabas ngayon dito sa Pilipinas. At alam nyo ba mga ka-rider na 5 years na itong nilabas sa ibang bansa, pero ngayon lang ito nilabas dito sa Pilipinas. Napakalungkot lang isipin na napaglumaan na sa ibang bansa at sa Pilipinas lagi talagang huli pagdating sa mga bagong version na nilalabas ni Honda. Kahit late na nga ito dumating dito sa Pilipinas ay marami pa rin ang natuwa syempre dahil nga sa mga bagong specs and features na meron sa bagong Honda Beat 110. At ngayon naalamin natin kung ano nga ba yung meron sa motor na ito. But before mag-start, naanyayan ko kayo guys na mag-subscribe sa aking YouTube channel at papalo na rin pala sa aking Facebook page kung gusto nyo ng ganitong content na motorcycle review. Please follow and share and subscribe to my YouTube channel. Unahin na nga natin ang engine specification sa motor na ito. Ang engine type nito ay single cylinder, 4-stroke, air-cooled at single overhead cam. May maximum torque naman ito na 9.3 Nm at 5,500 RPM at meron naman itong may maximum power na 8.89 horsepower at 7,500 RPM. Engine displacement naman ito na 110cc pa rin. At compression ratio na aabot sa 10.0:1. Siyempre, ang transmission type pa rin ito is automatic V-wheel drive. At pinapagana naman ang fuel system nito ng fuel injected with PGM-FI ni Honda. At dating naman guys sa kanyang gulong, meron tayong 14-inch mags at may sukat naman ang front tire nito na 80/90/14 at sa rear tire naman ay may size na 90/90/14 at tatak ng gulong ay radial tire at parehong tubeless. Ang suspension naman nito ay gumagamit ito ng front telescopic at single shock absorber naman dito sa likod na unit swing naman ang gamit niya. Pagdating naman sa braking system ng motor na ito, gumagamit ito ng disc type brake caliper dito sa unyahan niya at meron tayong drum brake naman sa likod. At para sa safety features ng braking system nito, gumagamit ito ng combi brake system. Punta naman tayo sa kanyang headlight. Pagdating naman sa kanyang mga system sa ilaw guys, sa harapan gumagamit na nga ito ng full LED headlight maliban na lang sa kanyang turn signal light at pagdating naman sa kanyang taillight ay maganda na rin ang itsura niya na sharp edges at gumagamit na rin ito ng LED taillight. Naiba na talaga ito sa unang version na bulb type pa. Napagandang features na meron tayong LED kumpara sa mga naunang version na bulb type ang gamit. At yun nga lang, yung 4 signal lights niya sa harapan at sa hulihan ay gumagamit pa rin ito ng bulb type. Pero kahit ganun pa man, napaganda pa rin naman yan kasi visible pa rin naman yan sa gabi. At kagandahan nga nito ay naka-built-in na nga yung turn signal light niya sa likod at makakasiguro tayong hindi nga ito masasagi or mababali. Pagdating naman guys sa kanyang dashboard, gumagamit na ito ng dalawa, digital at analog type. Kung mapapansin natin sa kanyang dashboard is halos magkaparehas pa rin ito sa luma niya. Ang naiba lang nasa taas na yung ibang indicator dahil ang old version na sa gilid yon guys. Ang starting system naman ito ay gumagamit ito ng electric at kickstarter. Ang ignition system naman ay gumagamit ng shutter key with seat opener. At meron na rin itong USB charging port. So napagandang features lalo na kung mahilig ka mag long ride or gagamitin mo talaga ito pang hanap buhay. May seat compartment rin ito guys na hindi ka kalakihan pero sakto dito yung mga pamalengke natin or ano bang maliliit na sakto lamang dito sa U-Box na ito. Aside from that, meron din tayong magandang footboard dito na napakaganda lalo na kung meron tayong mga pamalengke o lalagay dito, napaka-komportable. At alam nyo ba mga ka-rider na mas malaki na rin yung tangke nito? Meron itong fuel tank size na 4.2 liters at sobrang tipid dito kumonsumo guys ng gasolina kasi alam naman natin yung Honda Beat ay isa rin sa pinakamatipid kumonsumo ng gas. Umaabot lang naman ang gas consumption nito sa 67 kilometers per liter. Kaya napakagandang meron tayong ganitong motor lalo na mahal ngayon ng gasolina at napakaganda nito kung gagamitin mo ito pang hanap buhay or daily drive dahil sa kanyang tipid kumonsumo ng gas. Pagdating naman sa kanyang design ay di naman nagpapatalo talaga yung bagong Honda Beat 110. Pagdating pa lang sa kanyang headlight, napakaganda tignan dahil naiba na nga ang kanyang style. It looks sporty at elegant tignan na at aggressive na rin yung forma ng bagong Honda Beat 110 na LED type at mas premium nito tignan kumpara sa unang modelo. So, gagamitin mo ito pang hanap buhay or pang daily drive. At para naman sa nagtatanong sa presyo nito, kung meron na nga itong i-launch dito sa Pilipinas, may estimated price naman ito na 75,000 to 79,000 pesos. Ano ang masasabi niyo mga ka-rider dito sa ating video? Maaari kayo mag-comment dyan sa baba at ihangad ang inyong opinion dito sa bagong version ng Honda Beat. Maraming salamat sa inyong support at palaging panonood dito sa aming mga video.
At para sa mga susunod na review, abangan!